Unti-unti nang sumisingaw ang katotohanan sa kaso ng pagkawala ng 34 na sabungero noon pang 2021. Sa katunayan, muntik nang mabaon sa limot ang kaso kung hindi lang lumutang ang isang witness na si Julie Patidongan alias Dondon ilang linggo na ang nakakalipas. Sa kanyang paglantad ay sumambulat ang isang malaking butas sa hudikatura ng ating bansa. Isang katotohanan na mahirap lunukin, isang katunayan na kapag pera ang lumakad, nawawala ng piring ang hustisya. Sa kanyang pag-amin, inginuso niya ang bilyonaryong negosyante na si Charlie Atong Ang bilang mastermind sa krimen. Ang kumpanya ni Ang nag-ooperate ng maraming sabungan sa bansa. Siya rin ang big-time operator ng isabong noong panahon ni Rodrigo Duterte. Nagsimula ang lahat sa umano'y panunyope ng mga nawawalang sabungero. Isa itong uri ng pandaraya na kung saan sinasadyang pahinain ang sariling manok at ilalagay ang pusta sa kabilang manok para tiyak ang panalo. May mga pagkakataon din naman na minamanipula ang tari ng manok para mas lumamang ang kalaban. Sa salaysay ni Patidongan ay imposible na umanong mabuhay ang mga biktima dahil pinalubog na ito sa isang palaisdaan sa Taal Lake. Ayon pa sa kanya ay itinali ang mga bangkay ng mga ito sa sako ng buhangin upang hindi na kailanman lumutang. Yung iba naman ay nailibing na sa iba't ibang lokasyon sa Southern Luzon. Kasabay nito ay lumantad na rin ang isa pang witness na konsehal sa lungsod ng Calamba na si Arvin Maguiat. 2 beses umano siyang inambush at himalang nabuhay. Mahigit 200 bala ang rumatrat sa kanyang sasakyan, ngunit galos lamang ang kanyang natamo. Iniuugnay niya ang mga insidenteng ito na posibleng may kinalaman sa pagiging isabong operator niya sa ilalim ng kumpanya ni Atong Ang. Marami ang sinasangkot sa kasong ito. May mga unipormadong pulis na mataas ang ranggo, retired judge, negosyante at maging ang artistang si Gretchen Barreto ay idinawit na rin. Sabi ni DOJ Secretary Crispin Remulla ay sisimula na ang pagsisid sa Taal Lake at susubukang i-recover kahit ang mga buto na lamang ng mga biktima. Katunayan ay humingi pa ng tulong ang ating gobyerno sa Japan upang maisakatuparan ito. Marami pang sasambulat sa atin na maruming katotohanan sa mga susunod na araw. Maaaring hindi lang ito ang buong larawan sa malagim na krimen na ito. Baka hindi lang si Atong ang pinakamalaking isda na pwedeng mabingwit. Malay natin, may isa pang pating na lumalangoy-langoy sa mas malalim na parte ng masalimuot na karagatan ng sistema ng bansang ito. Kung ikaw ang tatanungin, kumbinsido ka ba na si Atong ang pinaka-mastermind sa pagkawala ng mga sabungero? O tingin mo ay si Patidongan mismo ang may pakana ng lahat ng ito? I-comment mo lang sa baba kung ano ang pulso mo.